nagdiriwang, usually, ay yun pong kakampi noong nananalong team. Tama? Simula nung kami ay dumating noong Huwebes ng gabi, wala nang po akong internet hanggang ngayon. Hindi ko alam kung sino na ang nananalo sa NBA. Pero ako po ay malungkot dahil first round pa lang, laglag na yung Clippers ko. So, yung mga Dallas, alam nyo, palakpakan sila. Kami naman mga fans ng Clippers, lungkot na lungkot. South Aurora District, kayong narito na nakipagdiwang sa Litumabog Church, ay mga tao na naniniwala at naghahangad ng katotohanan na sa tuwing nakikita ninyong ang Diyos at ang kanyang salita ay napapaalalahanan kayo na siya ay totoo at kaya kayo ay narito upang ipagdiwang ang kanyang pagiging totoo at tapat. Naniniwala po ako na kayong lahat na narito, ang inyo pong nais sa inyong mga puso ay makaranas ng katapatan hindi lang sa Diyos, kung hindi sa mga taong katulad natin. Di po ba? Tayo yung mga nagsiselebrate kapag nananaig yung katotohanan. Tayo yung natutuwa kapag alam natin ang katotohanan ay naihayag. Kapag mayroong nabinyagan, nananaig ang katotohanan. Kapag kami nagsasabi ng totoo, natutuwa tayo dahil we're on the side sa katotohanan, mga minamahal ng kapatid ko. Nasa ano tawag niya? Panig tayo sa katotohanan. So, nais kong sabihin sa inyo na tuwing mayroong selebrasyon, bihira po ang walang pagkain. Ayaw ko pong magsalita ng matagal. Kasi ayaw kong ma-spoil yung selebrasyon na yun po yung lundo actually ng ating pong pagdiriwang. Tama? Ba't kayo natawa? Yeah, it's 11:32. Pero yun pong inyong orasan ay advance ng 2 minutes. Kaya 11:30 pa lang talaga. Ayaw ko naman mga kapatid ko na pati yung pagkain nyo mamaya ay hindi na masarap dahil masama na ang loob nyo. Dahil para naman hindi nagdiriwang, gutom na kayo. Maganda yung kumain tayo na nagdiriwang, na sakto lang talaga. Medyo pagkaramdam ng gutom, kain na ka. Eh mamaya kakain po tayo. Nung nakita ng babae, ang barya na kanyang inaanak, ano ang kasunod? When she faithfully nasa kanyang pagkatapat ay kanyang nahanap. Yun pong hinahanap niyang barya, nagwalis siya, nagpailaw siya. She faithfully did her best para makita yun. Ano ang ending? Sabi niya, parito kayo, tayo ay mag-celebrate. Nung bumalik ang alipugang anak, ano ang kahuli-hulihan? Celebration. O diba? Kaya mamaya, kahuli-hulihan talaga ito. Doon talaga tayo. Yung mga nakanda dyan, yun talaga ang pinakadulo. Kaya nais ko pong anyayahan kayo na atin munang pagpistahan itong salita ng Diyos. Sapagkat ito ang pinaka bahagi natin sa spiritual na aspeto ng ating buhay. Manuscript, page 139. Truthfulness and integrity are attributes of God. Ano daw po? Tama ba ang itumabo sa kanila pong pagdili ng kanilang tema? Celebrating God's truthfulness? The answer is yes, as far as this code is concerned. Truthfulness and integrity are attributes of God. Tayo na lang. Dakilang Diyos, salamat dahil kayo ay totoo. Kailanman ay hindi kayo naging sinungaling. Ang inyong katotohanan, ang inyong pong salita ay katotohanan. Bible says, sanctify them by your truth. Your word is truth. Jesus claimed, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except through me. Lord, samahan niyo po kami. Minsan pa ay inyong paalalahanan kami na kayo'y totoo at nagsasabi ng totoo. Na aming mapagkakatiwalaan ang inyong salita, na maaari kaming manahan
sa inyo, na maaari kaming umasa sa inyo, na maaari kaming magtiwala sa inyo, sapagkat kayo ay totoo. Dalangin namin na kami ay inyong pahintulutan at patnubayan. Pagkatapos ng aming nagsing pag-aaral, lalo kaming magtiwala at manindigan sa inyong katotohanan sa pangalan ng Jesus. Amen. Namin ang mahal na mga kapatid ko, ito po ang pamagat ng ating sasabihin ngayong tanghali. Sapagkat sinabi ng Diyos. Bakit ka naniniwala na siya'y babalik? Bakit pinangalanan natin ang ating simbahan na Seventh-day Adventist? Sapagkat sinabi ng Diyos. Other term for this is nasusulat. Kapag ang Diyos ay nagsalita, mga minamahal na mga kapatid ko, magtiwala ka dahil kapag sinabi niya, ito po ay nangyari. Sapagkat sinabi ng Diyos. Dalawang magkapatid, ang kanilang trabaho ay magnanakaw. May naman trabaho dito sa Aurora? Trabaho, magnanakaw. Occupation, magnanakaw. Meron bang naglagay na kaya sa kanilang application? Gender, male. Age, 26. Occupation, magnanakaw. Meron bang na ganyan? A story ng dalawang magkapatid sa United States na wala silang trabahong iba kundi ay magnakaw. Noong farmland pa ang United States, mga kapatid ko, marami pong nag-aalaga ng mga hayop. At sila ay wala namang ibang ninanakaw kung hindi tupa. Ano ang kanilang ninanakaw? Tupa. Pagka sila ay medyo mainit na sa isang state, lilipat sila sa kabilang state para magnakaw naman ng mga tupa. Pagdating nila sa California, sila ay nahuli. Nahuli. Hindi nahuli. Nahuli. Pagkahuli nila, sila ay tinatakan. Alam niyo kung saan tinatakan? Sa noo talaga. Ang nilagay, SD, sheep thieves. Ang isa ay hindi niya matanggap na siya ay nahuli dahil magkapatid sila. Kaya sabi niya, sabi niya sa kapatid niya, Brad, pupunta na ako sa Arizona, doon sa kabundukan ng Arizona, doon na ako titira, hindi na ako bababa. Isipin mo, kung buhay natin itong dadalhin. SD, sheep thieves. Magnanakaw ng tupas. Sabi niya, Brad, hindi ko kaya. Tiyang-tiya ako sa paraan ng buhay natin. Sabi niya, pero ako, Brad, dito lang ako. Pipiliin kong magbagong buhay, di ba? Hindi naman nila alam lagi na yung ST ay gano'n ang hinihin. Kasama ka to eh. Yun pong kapatid na hindi umakyat sa bundok, mga kapatid ko, nanatili sa syudad. Pagkatapos niyang maparusahan, ay naging malaya ulit siya. At nung malaya na siya, pinulungan siya ng Diyos, binago ang kanyang buhay, at siya ay naging isang lingkod ng kanilang sosyedad. Napakabuti ng Panginoon. Meron siyang ST. Isang araw, nagkaroon ng program ang kanilang lugar. At siya bilang tapat at mabuting mamamayan, siya ang nanguna, siya ang nag-volunteer. Maraming beses, sabi ng anak ng isang dumalo sa meeting, Tay, nasaan po yung si ganito? Sabi niya, ay, wala lang siguro anak kasi ang bait-bait kasi ng tao na yun. Isang araw, mayroong camping. Pagkatapos ay nandoon siya ang halos siya ang nag-prepare lahat. Napakabuti niya na talaga. Binago na siya ng Panginoon. Alam niyo ba ang nangyari? Ang kanyang long hair ay na ng hangin at nakita ang kanyang ST. Ang anak ng isa sa mga nag-attend ng camping ay nagtanong sa tatay, Tay, bakit ba yung si Mang ganito ay mayroong malaming ST sa noo? Sabi niya, anong ibig sabihin naman tayo? Yung tatay na ayaw namang magsinungaling, sabi niya, magsisinungaling ba ako sa anak ko? Sasabihin ko ba sa anak ko? So, ang ginawa ng tatay, tumalikod muna siya, Ruth, ano bang gagawin ko rito sa tanong ng anak ko? Magnanakaw naman talaga ito noon, pero ngayon hindi na. Ano bang sasabihin ko? Maya-maya bumalik siya, sabi ng anak niya, Tay, bakit hindi po kayo makasagot? Ano ba ang meaning ng ST sa noon yung mabuting lalaki na yan? Sabi niya, anak, ang ibig sabihin ng ST,
sa Biblia ay Saint John, Saint Luke, Saint Matthew. Sabi niya, oo nga, ang buhay niya nga, Daddy, alam mo, ang banal nga ng tao na yan. Pero hindi alam ng bata, yung background ng tao mayroong istisano. Sabi niya, kaya pala tayo, dahil pala, kaya pala nilagyan siya ng ST dyan. Dahil totoo, yung buhay niya ay talagang may kabanalan. Napakabuting tao talaga niya dito sa ating community. At napakaraming mga bata, mahal na mahal siya dahil sobrang napakabuting tao. Nakapatid ko, hindi ko alam ang ating pong naging karanasan sa nakalipas na mga taon. God is faithful. Sabi niya, if we confess our sins, He's faithful, He's just, He will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Ang Diyos ay mapagkakatiwala. Kapag sinabi ng Diyos, magtiwala ka, mababago niya ang ating mga buhay. Kami na mahal na kapatid ko, think about this. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Another story, mga kapatid ko, alam niyo ang story ito? Ito ay story ni Elijah. Alam niyo ang story ni Elijah. Nasabi ko na ito sa inyo noon, marami narinig din na sa akin. Si Elijah ay natasan ng Panginoon. Bakit siya nagpunta kay Ahab? Dahil sinabi ng Diyos. Yes or no? Yes. Sinabi ng Diyos sa Elijah, paroon ka kay King Ahab. Punta naman siya sa hari. At sinabihan niya, hindi uulan. Hanggat hindi sila magbabago. Alam niyo, mahirap yung kalagayan ni Elijah. Pagkatapos niyang sabihan si Ahab, ay dumating ang salita ng Diyos. Ang sabi, magpunta ka saan? Sa brook Cherry. Nagpunta siya. Bakit? Dahil sinabi ng Panginoon. Alam niyo, dinadalhan siya ng uwak ng Chicken Joy at pandesal. Di po ba? Dadala ang uwak, pero 2 beses lang sa isang araw. 2 Chicken Joy, 2 malunggay pandesal. O, di ba? Yun ang pagkain niya. Saan siya nainom? Sa tabi ng ilog. Bakit doon siya? Sapagkat sinabi ng Diyos. Natuyo, naiga ang brook, mga kapatid ko. Dumating na naman ang salita ng Diyos. Sinabi sa kanya, magpunta ka sa biyuda. Abay, pagkagaling naman ng Panginoon, ano? Noong kami ay nag-iisip na pumunta na rito, sabi namin, saan kaya tayo makitulog? Sabi ko, alam ko na, si Brother Ramon ay mayroong kubo papunta sa falls. Malapit-lapit yun sa Litumabo. Doon tayo makitulog. At malapit-lapit na tayo sa falls. O kaya, kausapin natin si Ate Aileen. Doon sa ate niya, may mga kubo rin doon. Kasi 6 po kami. Hindi naman din kami nakatawag sa kanila sa sobrang busy, mga kapatid ko. Tinawagan kami ni Ate Emi. Sabi niya, dito po kayo titira. Aba, pero pagdating namin dyan, yung mga bata mahimbing ang tulog kasi may aircon. Ang asawa ko hindi makatulog naman sa lamig ng aircon. Kaya uuwi na po kami. Hindi kami nagkakasundo rito. Yung iba ay gusto may aircon. Yung asawa ko sumasama ang tiyan. Uwi na lang kami para patas na. Walang aircon lahat. Masama rin pala pag may aircon. Ano? Bakit niya ginawa yon? Hindi man sinabi ni Elijah, Panginoon, pwede ba sa dito umabot na lang ako? Kahit doon sa office na lang ni Pastor Mislos. Maliit-liit yung pero may aircon. Kapatid ko, walang sinabi si Elijah gano'n, bakit sa biyuda pa talaga? Alam niyo naman ang biyuda. Sino ba dito? May biyuda ba dito? Yung balong? Meron pala? Balong buhay? Balong patay? At sa Cebuano, balong pangita. Okay? Yes. Ano sabi? Pagdating niya po doon sa Zaripat, makapit ko, alam natin yung story, pero gusto ko lang yung pasay. Sabi ng Panginoon, punta ka rin sa biyuda. Sa dami-dami na pwedeng punta. Sa biyuda pa talaga pinapunta. Sabi ko ay, nung dumating siya, sabi niya, nangunguha ng sticks, yun pong biyuda. At ang sabi ng Panginoon, pakainin mo muna ako. Sabi ng babae, sure, cross my heart. Isang saing na lang talaga. Las Vegas na kami. Oh, Las Vegas na.
Huling bigas na ito, bukas wala na. Yan ang words ng Yuda. Sabi niya, sa totoo lang, huling saing na ito. 3 nga lang sa Bible story yung sticks eh. Kasi kakaranggot na lang yung kanyang inuluto. Sabi niya, ay last bigas na po kami. Paano po ito? Sabi po ni Elijah sa kanya, ipagluto mo muna ako ng kaunti, tapos bago mo lutuin yung para sa iyo at sa iyong anak. At bigyan mo rin ako ng tubig. Ito sabi niya, sapagkat ganito ang sinabi ni Yahweh, Diyos ng Israel. Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi matutuyo ang langis sa papaya hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin ni Yahweh ang ulan. Bakit ginawa ng babae na hinapit pa niya yung harina? Sapagkat sinabi ni Yahweh. Kapatid ko, God is truthful. Mapagkakatiwalaan. Tapat ang aming namahal ng kapatid ko. Here we go. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. More or less, 3.5 years. Kapirasong harina, mga kapatid ko, malapit na, last na naluto, mga kapatid ko, ay umabot ng more or less 3 kalahating taon. NLT translation, there was always enough flour, there was always enough oil for them throughout the fast. Laging mayroong sapat. Laging mayroong sapat. Hindi man sobra, pero sapat. Kayo nagrereklamo. Marami sa atin nagrereklamo na mahirap ang buhay. Timbangin nyo nga yung mga sarili nyo. At tanongin nyo yung mga doktor kung tama ba yung timbang nyo sa height nyo at sa edad nyo. Karamihan sa atin ay magsasabing, sobra po. Bakit? Hindi tayo nasisiyahan sa sapat. Alam nyo ba na ang karne lang daw na kailangan natin ay gawos puro laang? Pero kung lantakan natin yung bulalo, gano'n na lamang. Hindi ba ka? Laging sapat. Hindi po sobra. Laging sapat. Mapagkakatiwalaan ba ang Diyos? The answer is yes. That's why, ito mga kapatid ko ay ating pag-aaralan, ating pong ribasuhin because ito ay nagpapahiwati at nagpapakilala, nagpapaanyaya sa atin na atin pong pagtiwalaan ng Diyos. Hindi nga naubos ang harina. Amen. Sa lalagyan, hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan. Tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Sapagkat sinabi ng Diyos. Ano pa mga sinabi ng Diyos na kapatid ko? Tatanggap kayo ng kapangyarihan. O pwede ba na kayo at ako ay tatanggap ng kapangyarihan? Maaari at ito ay patuloy na nangyayari sapagkat sinabi ng Diyos. Acts 1 verse 8. But you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Binatang pastor, dumating sa Litumabo, nangaral at ang ginamit na lugar ay ang katabing baha, ang space next to the house of the then barangay captain ng Litumabo. Ang kanyang pangalan ay Pilino Padua. Sabi ng kanyang asawa, nandito ba si nanay? Nay, sasabihin ko sa kanila. Sabi niya, Pastor, kung umuwi yan, lasing. Hindi na kumakain sa sobrang kalasingan. Nag-crusade dito. Nagsabi siya, gusto ko nang magbagong buhay, mag-Adventist na ako, para hindi na ako malasing. Sabi ng nanay, sige. Ang decision daw ni nanay, sige. Natigil na naman yung kanyang kalasingan. Hindi ko narinig yan nung nandito ako. Si nanay kasi ay nasa US nung mga araw niya. Mga kapatid ko, God is still in the process
of calling people to receive Him. And we cannot do that without receiving power from above. Yung mga tao, mga kapatid ko, ako'y natatakot nga dito sa TMI, Pastor. Tulungan niyo kami mga pastor na ipanalangin ang bawat. Huwag nating pagalitan sa Sabbath School promotion ang mga kapatid. Ipanalangin natin na ang bawat isa ay mapuno ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Mga kapatid ko, imbis na pulaan, imbis na atin silang pagalitan, ang ating suhestyon ngayong tanghali, ipanalangin natin ang bawat isa, 7, 7, 7. 7 in the morning, 7 in the evening, 7 times a week. Let us pray that the Holy Spirit will come. Na tayo po ay bautismuhan araw-araw. Because only sa pamagitan niyan, mga kapatid ko, we can be witnesses. Telling people about me everywhere. In Jerusalem, throughout Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Isang mangaral pumarito, isang binata. Siya ay nangaral at kaya nagkaroon ng Itumabo Church. Ito yung pagtutuon ng konselyo. Nung kanilang nasaksihan ang pagbabago sa buhay ng mga alagad na napuno ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Mga kapatid ko, the members of the council were amazed when they saw the boldness of Peter and John. For they could see that they were ordinary men with no special training in the scriptures. They also recognized them as men who had been with Jesus. Wow! Bakit sila po, mga kapatid ko, ay sumaksi? Bakit sila ay nagkaroon ng boldness para mangaral? Mga kapatid ko, it's not because they were trained. It's not because they went to seminary, mga kapatid ko. Dahil hindi naman talaga nila naranasan yun. They testify. They recognize them as men who had been with Jesus. I love the song, mga ko ay bata pa. Naririnig ko ito, inaawit ng aking nanay. If you know the song, samahan niyo pa akong umawit. Para masabi niyo, tinulungan ko si Pastor doon sa sermon. Awitin po natin. Sitting at the feet of Jesus. Alam niyo po yung chorus? Samahan niyo pa ako. Sitting at the feet of Jesus, I would look upon the face. Kasunod. Love has been so faithful. You is all my righteousness. Mga kapatid ko, sitting at the feet of Jesus every day will lead us para mamuhay ng buhay na may kapangyarihan at magtatupad sa ating Panginoon. Bilang inyong dating pastor, kasama ng inyong kasalukuyang pastor, I am inviting everyone to sit at the feet of Jesus daily. Pastor Don, bakit po? Bakit po kayo ay nagpaanyaya? Because mga kapatid ko, one time, nung si Kristo, mga kapatid ko, ay nagpabinyag sa ilog ng Jordan. Sabi ni John, I baptize you with water. Pero mayroong isa na kahit ang kanyang panyapak ay wala akong karapatan, hindi ako karapat-dapat na magtanggal. He is here with us. Sabi ni John, siya ang magbibinyag sa inyo ng Espiritu at ng Apo. There is just something in Jesus. Kaming mga pastor ay nakapagbinyag ng tubig, mga kapatid ko. But there is that special something in Jesus. John says, siya ang nagbibinyag sa inyo ng banal na Espiritu at ng Apo. Hindi maaaring, mga kapatid ko, na kayo at ako ay magkaroon ng kapangyarihan ng banal na Espiritu without making a close relationship with Jesus. John says, siya ang nagbibinyag sa atin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at ng Apo. Mga minamahal na mga kapatid ko, kanina ako po ay masaya. Si Brother Leonard ay nagpatuturo
Nausap namin siya, nag-Bible study kami, tinawanan lang kami ni Brother Leonard nung una. Kanina nag-usap kami ni Brother Narding. Sabi ko, purihin ang Panginoon, Brother Narding, si Brother Leonard ay narito. Patuloy na nanampalataya sa Panginoon. Ako at ang mga ngayon ay mga nasa Germany na ng mga nurses na noon ay hindi pinapasa ng Panginoon ng sabay-sabay. Pa isa-isang taon. Sabi ko, Lord, bakit naman pa isa-isang taon ang pagpasa ng mga katulong kong ito? I don't know how the Holy Spirit works. Pero mga kapatid ko, hindi ko alam kung paano nangyari ang lahat.